Luma, tahimik, at halos nakalimutan na ang parke ng lungsod. Karamihan sa mga tao ay dumadaan lamang doon para mapabilis ang kanilang lakad o para pakainin ang mga kalapati. Sa pagitan ng mga puno, may 10 estatwang ilang dekada nang nakatayo. Mga katawan ng tao na kasang taas ng tunay na tao pero walang mukha. Makinis at burado lamang ang mga anyo na para bang walang sinumang nagtangkang tapusin ang mga ito. Pagkatapos ay may isang babaeng nawala. Noong una, walang kakaiba. Isang poster. Isang panawagan para sa mga saksi. Isa na namang pangalan sa social media. Kinaumagahan, napansin ng mga naglalakad na nagbago ang isa sa mga estatwa. May mukha na ito. Mukha ng nawawalang babae. Eksakto. Kalmado. Nakakatakot sa sobrang dali nitong makilala. Inakala ng mga tao na biro lamang iyon, gawa ng isang artist o isang kainahinalang art installation. Pagkatapos ay may isa namang lalaking nawala. Kinaumagahan, mukha naman niya ang nasa isa pang estatwa. Parehong ekspresyon. Parehong titig na hindi gumagalaw. Mula noon, wala nang naglakas loob na pumasok sa parke kapag madilim na. Pero ang bantay sa gabi ay hindi mahilig sa mga kwentong walang loika. 6 na taon na niyang binabantayan ang parke. Kilala niya ang mga gate, ang mga bangko, at ang mga punong may sakit. Kilala rin niya ang mga estatwa. Kaya nagpa siya siyang manatili matapos ang kanyang ronda, nakatago malapit sa fountain para makita kung ano talaga ang nangyayari. Bandang 3:00 ng madaling araw, naging kakaibang tahimik ang parke. Maging ang hangin ay tila tumigil. Pagkatapos ay may narinig siyang pagkiskes. Gumalaw ang isa sa mga estatwa. Bahagya lamang. Isang paang marahang dumula sa graba. Pagkatapos ay yumuko ng kaunti ang ulo ng isa pa. Mabagal, na para bang natututo pa lamang tumingin ang bato. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Tahimik na gumalaw ang mga estatwa sa daanan hanggang sa makabuo sila ng bilog sa paligid ng bakanteng pedestal sa gitna ng parke. Isang pedestal na hindi niya kailanman napansin. May nakatayo ng walang mukhang anyo sa ibabaw nito, maputi, bago, at nakaharap sa silangan. Naghihintay. Pagkatapos ay sabay-sabay na itinaas ng ibang mga estatwa ang kanilang mga ulo at tumingin sa kanya. Parang nakilala siya ng mga ninakaw nilang mukha. Gusto ng bantay na tumakbo pero hindi na gumalaw ang kanyang mga binti. Marahang umikot ang estatwa sa gitna. Wala pa ring mukha, blanko pa rin. Pero nakaharap na ito sa kanya. Kinaumagahan, natagpuan ng mga residente na isinara ng mga pulis ang parke. May pinag-uusap ang pagkawala. Sa gitna ng mga puno, may bagong estatwang nakatayo malapit sa fountain. Suot nito ang uniform ng bantay. May hawak na lampara. At napaka-eksakto ng mukha nito kaya wala nang nangahas magsabing nagkataon lamang ang lahat.